Tila hindi talaga nagbibiro ang presidente, gawa ng base sa isang larawan na inilabas. Makikita ang nakakalat na mga barkong pandigma ng Grabe, Amerika no? sa gitnang silangan. Ang isa nilang barko na Roosevelt Carrier Strike Group ay makikitang malapit sa bansang Iran, kung saan ang barkong ito ay may daladalang mga aircraft ng Amerika na maaari nilang gamitin sa isang digmaan. Talagang gaganti talaga yan. Knowing United States of America pag kinanti mo yung kanilang mga base militar. At kung mapapansin nyo, napakaraming base militar ng United States dyan sa bahagi na yan ng Middle East dahil napakagulo nga ng lugar na yan, mga utol. And to check, punta natin to New York Times, no? Ayan, mga utol, no? US troops in Iraq are wounded in rocket attack on airbase. Okay? The attack late Monday resembled previous one carried out by Iraqi armed groups backed by Iran. Okay, yan ang kalaban nila, mga utol, yung Iran at saka yung Iraq. Isipin nyo. Pero dati, di ba, may gera nangyari dyan, yung Gulf War, kung tawagin, yung 1990s. Okay? So, masyado ng malalim yun. Which have targeted the base repeatedly over the past 9 months. Sa madalit sabi, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. para lamang updated din tayo sa nangyayari sa ibang dako ng ating mundo, mga utol o ng daigdig, alam nyo bang patuloy pa rin ang digmaan na nangyayari dyan sa Middle East, yung Iraq, Iran, Israel, at syempre United States of America. At kamakailan nga lamang, mga utol, ay US base tinarget. Okay? China bumuntot sa drills ng Australia, US, Canada at Pilipinas. Mula to kay JP Amazing Story, syempre titingnan natin yung mga article tungkol dito. Game na, mga utol. Ito muna tayo sa pag-target ng mga US base dyan sa Middle East. Samantala, batay naman sa mga balita sa Middle East, tila sinisimulan ng paliyabin ang isa na namang panibagong digmaan sa nasabing lugar. Inatake kasi ng mga kalaban ang isang US military base sa Iraq. Hindi bababa sa 5 sundalo ang nasugatan sa ginawang pag-atake. Sinasabing 2 rocket ang inilunsad patungo sa Al-Assad Air Base sa Iraq. Sinubukang pigilan ng US ang 2 rockets gamit ang kanilang air defense, ngunit ang isa sa mga rocket ay bumagsak mismo sa military base ng US. Grabe, no, mga utol. Isang kumpirmasyon din ang ibinaba ng US tungkol sa naganap na rocket attack at sinasabing ilan sa mga personnel nito ang nasugatan. Ang kaganapan na ito ay agad din namang ipinaalam kay US President Biden. Pero buti na lamang at wala nasawi, at alam nyo naman, ang United States of America hindi papayag na ganyan. Okay, mga utol, ito pong gera na nangyayari sa Middle East ay napakatagal na po niyan. Alam nyo naman, hindi humihinto yan. Yung Afghanistan, tsaka labo-labo na yan, mga utol. So kampihan-kampihan talaga. Pero ang kakampi talaga ang kinakampihan nitong US ay ang Israel. Okay? At tsaka napakalala talaga ng gera dyan. Kawawa talaga yung mga nakatira sa lugar na yan. Okay, mga utol, kasi napakatagal na ng pangyayari na yan, ng mga yung kaguluhan dyan. Okay? Hindi naman tumitigil. So, mamaya pupuntahan natin yung report tungkol sa pag-target ng US base. Pero sa totoo lamang, mga utol, hindi lang to unang beses na nangyari na tinarget ang US base dyan sa Middle East. Diba? Maraming beses na. Batay sa pahayag ng presidente, tungkol dito, nakahanda daw sila na depensahan ang kanilang mga sundalo. At sinabi din niya na gaganti sila sa isinagawang pag-atake na ito. Batay sa ilang mga impormasyon, tila hindi talaga nagbibiro ang presidente, gawa ng base sa isang larawan na inilabas. Makikita ang nakakalat na mga barkong pandigma ng Amerika sa gitnang silangan. Ang isa nilang barko na Roosevelt Carrier Strike Group ay makikitang malapit sa bansang Iran, kung saan ang barkong ito ay may daladalang mga aircraft ng Amerika na maaari nilang gamitin sa isang digmaan. Talagang gaganti talaga yan. Knowing United States of America pag kinanti mo yung kanilang mga base militar. At kung mapapansin nyo, napakaraming base militar ng United States dyan sa bahagi na yan ng Middle East dahil napakagulo nga ng lugar na yan, mga utol.
And to check, punta natin to New York Times, no? Ayan, mga utol, no? US troops in Iraq are wounded in rocket attack on airbase. Okay? The attack late Monday resembled previous one carried out by Iraqi armed groups backed by Iran. Okay? Yan ang kalaban nila, mga utol, yung Iran at saka yung Iraq. Isipin nyo. Pero dati, di ba, may gera nangyari dyan, yung Gulf War, kung tawagin, yung 1990s. Okay? So, masyado ng malalim yun. Which have targeted the base repeatedly over the past 9 months. Sa madalit sabi, gaya na sabi ko kanina, hindi yan yung unang beses na inatake ng Iraqi at ang Iran ang mga base militar ng US dyan sa Middle East. Okay? So, sobrang daming beses na kasi tuloy-tuloy po ang digmaan nangyayari o kaguluhan dyan sa lugar na yan. Okay, mga utol? Yan na po yung report natin. Mabalik na tayo kay JP Amazing Stories. Tuloy muna natin. Tapos mamaya babalikan natin yung pagbuntot ng China sa drills na ginanap ng US, Australia, Canada at Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Makikita din sa larawan ang iba't iba pang mga barkong pangdigma ng Amerika Dami, oh. na nakadeploy na sa Ayan, Middle East. Sinasabi din palibot. na mayroon pang karagdagang mga puwersa na Dami. dadating sa nasabing lugar. Samantala, may ilang mga katanungan kung bakit hindi pa daw umaatake ang Iran sa Israel. Batay sa ilang mga ulat, nagsasanay pa daw ang mga sundalo ng Iran sa posible nilang gagawin. Sinasabi din na humingi ng tulong ang Iran sa Russia. Isang mataas na official din ng Russia ang nagtungo sa Iran. Dagdag pa ay nagpadala din ng Russia ng karagdagang mga air defense system sa Iran. Tila ipinapakita daw nito na hindi pa handa ang Iran na pantayan ang lakas ng Israel. Pero sa totoo lang, no, mga utol, ganyan ang mangyayari dyan pag nagka-World War. Magkakampi-kampi malamang dyan yung Russia, North Korea, China, etong Iran at iba pa. No, may mga iba pang kakampi itong itong Iran dyan sa Middle East. Pero hati-hati talaga sila dyan sa Middle East. At yan po yung silakbo o yung pinaka-effect nung nangyari sa Israel-Hamas. Okay? Yan na po yung tuloy-tuloy. Pero matagal na po talagang hindi nahuhupa ang tensyon o yung sigalot dyan sa lugar na yan. Okay? Afghanistan, Sudan, diba? Mga utol. Ay, Sudan parang. O yun, basta yung Afghanistan. Diba? Iraq, Iran. Tuloy-tuloy po yan. Wala pong tigil talaga. Ewan ko kung ano kanilang pinaglalaban. Diba? Pero yung sa Israel, tungkol sa pagbura ng sakupan ng teritoryo pa rin. Just the same. Kahit dito sa atin sa Asia Pacific nangyayari. Okay? Tuloy muna natin. Samantala, sa iba pang mga balita, Iba na to, mga utol. Balikan na muna natin yung Hezbollah na to. Balikan natin yung pagbuntot ng China dito sa drill na ginawa ng US, Australia, Canada at Pilipinas sa West Philippine Sea. ang US, Australia, Canada at Pilipinas ay nagsagawa ng panibagong air at naval maneuvers sa South China Sea noong August 7. At bilang tugon dito ng China, nagsagawa rin daw sila ng patrol sa mga waterway nila Kulit sa talaga parehong no? araw. Ang Pilipinas, Amerika, Canada at Australia ay sinimulang ang kanilang exercise sa loob ng 2 araw sa west part ng Pilipinas sa Palawan. Ang Palawan ay nasa timog na bahagi ng Scarborough Shoal at malapit ito sa pinag-aagawang isla na Spratly Island. Ang 2-day naval at air exercise na ito ay sumunod sa nakaraang Philippine at Japan drill na isinagawa sa southern part ng China Sea. Mayroon pang drills na katulad at nauna dito at ang drills na iyon ay noong June kung saan maaalalang nilahukan naman ng US, Japan at Pilipinas. Ang sinasabing bagong drills na nilahukan ng 4 na bansa ay may layunin na makamit ang freedom of navigation sa South China Sea. Yun lang pinaglalaban mga utol. Freedom of navigation na siyang parang pinagdadamot o pinagkakait ng China. Tapos sinasabi nila na kailangan para may peace and stability kailangan umalis ng mga outside forces. Pero sila yung mismong hindi gumagalang sa itinakda ng international law etong China. Okay? Tuloy muna natin. Samantala, bilang tugon ng China
sa parehong araw ng August 7, nagsagawa din sila ng combat patrol na may layuning subukan ang kanilang strike capabilities malapit sa flashpoint ng Scarborough Shoal. Tumataas na naman ang tensyon sa South China Sea, Totoo. gawa ng nagaganap na mga kumprontasyon sa pagitan ng mga Chinese at Philippine vessels. Ang pagtaas ng mga tensyon ay gawa ng pag-claim ng Beijing sa halos buong karagatan ng South China Sea, kung saan wala itong pakialam sa mga claim ng mga bansa sa Southeast Asian nations, kabilang na dito ang ating bansa. Malinaw na malinaw yan, no, mga utol, no? Sila yung dahilan ng tensyon. Itong China, sila yung dahilan kung bakit may kaguluhan, may iringan dito sa South China Sea, dito sa Asia Pacific. Sila, itong China. Dahil inaangkin nila ang teritoryong hindi naman sa kanila o wala silang legal claims. Tapos pinalalabas nila na kanila talaga yun. No? Ang layo-layo kung ititira nila sa atin halos shore lang. Yung 12 nautical miles lang yata ititira sa atin itong mga lintik na to. Gusto nilang ubusin ito sa atin to, Scarborough, ito yung Spratly Island, yung ilang bahagi nito ay atin. Gusto nilang angkinin lahat yan. So wala silang pakialam kung anong kalalabasan. Pero ayaw naman nila gumera. Tapos nakipag-usap sila, di ba? Mga lintik talaga pakalalabo Sinasabing pagsabay ng China noong nakaraang August 7 Ito na. ay isang magkasanib na air at sea patrols sa parte ng Scarborough Shoal na sinasakop na nila mula pa noong 2012. Yan. Ayon sa Beijing, sinubukan daw dito ang kanilang mga pagmamaniobra, mga reconnaissance at early warning, maging ang rapid mobility at joint strike capabilities ng kanilang mga troops. Nag-conduct din ng China ng mga Coast Guard patrol upang isulong ang mga karapatan nito sa paligid ng isa pang grupo ng mga pinagtatalunang isla sa East China Sea na pinangangasiwaan ng Japan. Ayun, isa pa. Hindi lang iyan ang ginawa ng China bilang tugon sa drill ng nasabing 4 na bansa. Ayon kay Xerxes Trinidad, ang Philippine military spokesman, nagpadala din daw kasi ang China ng 3 Chinese naval vessels upang sundan ang mga drills na isinasagawa ng 4 na bansa. Desperado talaga sila, mga utol, no? Talagang yung move nila masyadong desperado. Takot na takot sila na ma-outwit sila. Pero sa totoo lamang na-outwit na natin sila. Kumbaga tayo na yung nasa bentahe kung usapin claim sa pero tayo sa mga teritoryo na yan na pinag-aagawan, pero tayo naman talagang may legal ng karapatan doon sa mga pinaglalaban lang natin, doon sa mga teritoryo lamang natin na inaangkin nila. Pero tayo nasa advantage tayo, syempre atin naman talaga yon, pero yung claim kasi nila pahinan ng pahina at saka kinukundina na sila na napakaraming bansa. Kaya desperado na tong mga to. So anong masasabi nyo kaya yung pambubuli nila tuloy-tuloy para lamang ma-provoke tayo? Pero mapakaganda ng ating ginagawa ng gobyerno natin. Military drill lang, mga drills, tapos pinapalakas natin yung ating alyansa sa mga ibang bansa na talagang handang tumulong sa atin just in case na mabaliw tong China, di ba? At least meron tayong protection o kaya nating lumaban ng sabayan. Kasi pag tayo lamang, wasak talaga tayo dito. Pero pag nandyan mga kalyado natin, mapapalaban talaga yan. Pero siyempre, hindi naman yan lusuban ng tao na Talagang tirahan na lang yan ng missile So, talagang napakaraming masasawing buhay. Kaya hanggat maaari ay kanilang iniiwasan at ng ating gobyerno. Okay mga utol, pero siyempre hindi titigil ang China, hindi naman tayo papayag. So, sana lamang magpatuloy na wag tayo pumayag kahit na magpalit tayo ng administrasyon o ng Pangulo. Okay mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat JP ang Amazing Stories. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. And we have the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.